So ayan, magandang gabi po sa ating lahat at happy Sabbath. Yan, purihin po natin ang Panginoon na bagaman konti lang tayo pa rin ay nandito sa bahay-sambahan upang patuloy na magpuri sa kanyang dakilang pangalan. Para po sa ating pagsisimula nating pag-aawitan, tayo po muna ay yumuko para sa ating maiksing panalangin. Let us pray. Ama banal na kilakap sa lahat, Panginoon, sa oras nito patuloy po naming ibinabad ang aming papuri pasalamat sa iyong dakilang pangalan. Sa aming pag-awitan, Panginoon, patuloy niyo nawa kami samahan ng Holy Spirit, Panginoon, na siya pumagita sa amin. Ang lahat ng ito ay aming pinasakop at pinasalamatan matanggap sa pangalan ng Jesus. Amen. For our first song, let us sing, Rejoice Ye Pure in Heart. Para po sa ating opening song, inanyayahan ko po na tayo pong lahat ay tamayo at ating awitin, We Gather Together. Together to ask the Lord's blessings. He sent it in
Tayo po'y lumuhod sa ating panalangin. Mapagmahal po naming Ama na ang tahanan ay nasa langit, salamat po sa napakadakila mong pag-ibig sa amin na iyo pong ipidadala ang iyong bugtong na anak upang kami tubusin sa amin po mga nagawang mga pagkukulang at mapagkasala. Dakilang Diyos, amin pong dinadalangin sa gabing ito, tulungan mo po ang may mga tungkulin. Bigyan mo po ng kaalaman, gamitin mo po ang bawat isa, Panginoon, maging ang iyong tagapagsalita sa gabing ito, Panginoon. Ikaw nawa ang siyang magbigay ng karunungan at kaalaman. Nang sa gayon ay magsasalita siya sang-ayon sa iyong banal na kalooban. At nawa, Panginoon, ay mapakinabangan namin at maitanim namin sa aming puso't isipan ang mga mensaheng Kanya pong dadalhin dahil alam po namin na ito po ay galing po sa inyo. Aming pong hinihiling, Panginoon, i-guide nawa kami ng banal na Espiritu upang kami ay maglingkod sang-ayon sa iyong banal na kalooban lamang. Salamat po sa iyong pagtugon sa aming panalangin. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at papagkasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Happy Sabbath po sa ating lahat. Pwede po ba natin kamayan ng ating mga kapatid para po ang pagsisimula po ng ating worship program ay smooth at may mga ngiti at happy ang ating mga puso. Salamat po sa Panginoon dahil kahit iilan lang po tayo ay binigyan pa rin po tayo ng privilege na makapag-gather together at makapagsamba sa Kanya na sama-sama. Mga kapatid, akin pong i-anunsyo ang flow ng ating program ngayong gabi. Ang chorister nyo po ang chorister po natin pala ay si Sister Melissa Masong at ang opening song po natin ay We Gather Together. At pinangunahan po tayo sa opening prayer ni Brother George Hamito, ang inyong presider, Sister Luna Salazar. At bago po tayo makakarinig ng God-inspired na message na ipagkakaloob po sa atin ni Sister Queenie Ranes, ay makakarinig po muna tayo ng special song na ipagkakaloob po sa atin ni Dr. Semergay Makamay. At yun lamang po, akin na pong inanyayahan si Dr. Semergay para po sa special song.
was just a game for me to play on and on. A puzzle with 1,000 pieces gone. And every time I thought the picture fit, I found out I was wrong. My life was incomplete, but Jesus had the pieces all along. Jesus can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. You should have seen the way I was before I let him through. If he did all this for me, I know that he can do it all for you. Jesus can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. You should have seen the way I was before I let him through. If he did all this for me, I know that he can do it all for you. If he did all this for me, I know that he can do it all for you. Hello. Yan, salamat po sa napakagandang mensahe ng awit na atin po napakinggan. Jesus can do it all for you. Ayan. So ngayong gabi mga kapatid, ang akin dadalhin po sa inyo ay may pamagat na From Fear to Faith. Ayan, bago tayo magsimula mga kapatid, tayo muna po ay, akin pong kayong inanyayahan na tayo po muna ay yumuko para sa ating panalangin. O Diyos, namin ang mabanal, dakila ka po, makapangyarihan ka sa lahat. Panginoon, salamat po sa mga oras na ito na kami po ay inyo pong tinipon dito sa inyong bahay sambahan, Panginoon, upang kayo po ay purihin at pasalamatan o Diyos. Panginoon, inyo po kami pangunahan at nawa po lahat po din ng aking sasabihin ay naayon lang po sa inyong salita, Panginoon. Pagpalain niyo po nawa ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ito lang po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. From Fear to Faith. Ayan, ang ating key text po ay matatagpuan sa Judges 6, chapter 6 to 7. Ayan, medyo mahaba po ito siyang, sa isang buong po ito siyang chapter. So ito po mga kapatid, ito po yung kwento po ni Gideon. Alam ko po ay familiar naman po tayo sa naging kwento po, naging buhay po ni Gideon po. No? Noong time po na siya ay nakipaglaban, kasama po yung mga Israelites, mga soldier po ng Israelites, laban po sa mga Midianites. So nakipaglaban po si Gideon. Sa tulong po ng Panginoon ay ito po ay kanyang napagtagumpayan. Alam po natin mga kapatid na si Gideon ay nagmula sa hinang pamilya sa tribe po ng mga Manases. Ayun. Tribe po ng mga Manases. At siya din po yung kumbaga mahina din doon sa pamilya nila. So, ang trabaho po ni Gideon, mga kapatid, ang trabaho niya po ay sa triguhan, doon po sa may ubas. Ang ginagawa niya po ay, kumbaga, hinahampas niya yung mga trigo para po mahiwalay doon sa tangkay ng trigo, mga kapatid. So, atin pong pag-aaralan kung paano po yung naging buhay ni Gideon. At kung paano po natin ma-apply
yung pananampalataya na meron po siya sa Panginoon. Una mga kapatid, God called us in our weakness. Judges 6, chapter 6, verse 11 to 16. Kung kayo po ay may mga Bible, mga kapatid, atin pong tingnan. So ano po yung sinasabi po doon? Ano po yung pinaka-point sa atin mga kapatid? God sees potential where we only see weakness, mga kapatid. So nakikita ng Panginoon na lahat naman po tayo ay may potensyal. Ang kaso lang po, sa atin mismo mga kapatid, ang nakikita po natin ay kung ano po yung weakness natin or kung ano po yung weakness ng kapwa po natin. So ganun po yung kay Gideon mga kapatid. Gideon was hiding in the winepress, fearful, insecure, discouraged. So ayun po yung mga kumbaga naramdaman ni Gideon mga kapatid. Katulad na lang po na sabi ko kanina, siya po ay nanggaling sa pinakamahinang pamilya sa tribe po ng mga Manases. So kumbaga mababa yung kumpiyansa niya sa sarili niya. Kaya kahit na ganun mga kapatid, siya yung pinili ng Panginoon. Makikita natin yung pagpili ng Panginoon sa kanya. Kumbaga hindi po naging excuse yung kanyang kahinaan para po hindi matuloy yung kung ano po yung naging purpose ng Panginoon sa kanya, which is yung pangunahan yung mga Israelites laban sa mga Midianites. So sabi sa atin, God does not call the qualified, He qualifies those He call. So tayo mga kapatid, hindi naman ang tinatawagan lang ng Diyos kung sino po yung qualified, kung sino po yung qualified lang, kung sino po yung sabihin na natin, kung sino po yung magaling magsalita or yung may mga talents po na magsalita, di po ba? Mag-preach ng gospel ni God. So hindi lang po yun yung tinatawagan ng Panginoon, kundi lahat po tayo mga kapatid. So sa atin mga kapatid, hindi naka-base kung ano po yung status natin sa buhay or kung ano po yung mga na-achieve natin. Kagaya po ng sabi ko kanina, kung ano yung talent na meron tayo. So, ang ano lang po dun mga kapatid, kung ano po yung magagawa natin pagdating sa gawain ng Panginoon. Kung paano po natin maipalaganap, i-preach yung gospel ni God sa ibang tao na hindi pa nakakaalam ng balita. Pangalawa mga kapatid, God reveals Himself to build our faith. Judges 6, chapter 6, 17 to 24. So anong sinasabi dito sa atin? God patiently strengthen our faith. So sa atin mga kapatid, minsan, kagaya ni Gideon mga kapatid ay nanghihina din tayo, kumbaga pinanghihinaan din tayo ng loob. Pero ang Panginoon, tayo ay Kanyang pinapatibay yung ating maliliit na pananampalataya. Di ba yung sa kwento po ni Gideon mga kapatid, Gideon asked for confirmation, God did not shame him. So, noong time po na nag-ask po si Gideon sa Panginoon mga kapatid, hiningi niya yung sign sa Panginoon kung siya ba talaga yung mamumuno doon sa mga soldiers. Di po ba? Hindi yun basta-basta kasi yung kalaban nila ay Midianites at talagang napakarami ng mga soldier ng mga Midianites compared doon sa Israelites na, di ba yung kwento po nun is parang kumbaga sinala pa sila. So ang natira doon ang natira doon ay almost 300 na lang din po ng mga soldiers. So ayun po mga kapatid. The sign of consumed offering showed God's presence and power. So doon po naramdaman ni Gideon mga kapatid na nung time na hiningi niya yung sign at dininig ng Panginoon, doon niya naramdaman yung presence ng Panginoon at yung kapangyarihan ng Panginoon na nasa kanya at kasama niya ang Panginoon. So sabi po dito mga kapatid, before God uses us publicly, He reveals Himself privately. So sa atin mga kapatid, minsan may mga pagkakataon sa ating buhay. Mayroon po tayong mga na-encounter, mga problem encounter.
sa atin individually, meron po tayong mga trials, di po ba? So, ayun po yung ginagamit ng Panginoon para po tayo ay ma-prepare po sa panibagong laban na naman ng buhay, mga kapatid, sa lupang ito. So, sa atin, di ba kapag tayo ay nakakaranas ng trials, mga kapatid, minsan may pagkakataon na nanghihina tayo. So, kaya yung ginagawa natin minsan, talagang doon tayo sa point na lumalapit tayo sa Panginoon. So, sa pamagitan nun, doon tayo natutulungan ng Panginoon na tayo ay lumago sa pananampalataya. At ang pangatlo, mga kapatid, God requires obedience before victory. Judges 6, verse 25 to 32, ano po yung sinasabi dito sa atin sa kwento po ni Gideon? Revival start at home, mga kapatid. So ang ating pagbabago ay nagmimula sa ating tahanan, mga kapatid. Ito na po yung kwento, mga kapatid, nung time po na sinira po ni Gideon yung Baal's altar. Di po ba? Doon sa Baal's altar ay talagang marami po mga sinasamba silang mga Diyos-Diyosan. Kaya ayun po, sinunod niya yung utos ng Panginoon na sirain yung altar na yun kasi nga maraming sumasamba doon. Gideon have tear down Baal's altar in his own household. Before God uses you for a nation victory, He reforms your personal life. So sa atin po, mga kapatid, bago po tayo gamitin ng Panginoon, mga kapatid, tayo muna po ay kailangan po magkaroon ng reformation sa bawat isa sa atin. Ayan, sa ating pamilya. So, kailangan muna po natin ng pagbabago. Kumbaga, lahat po ng mga bagay na nasa atin, yung mga negative na bagay na nasa atin, ay kailangan nating baguhin, mga kapatid. At yun, magkaroon tayo ng reformation. Yung tinatawag po nating mga idols, ayan. Hindi naman po literal na kasi iba-iba po yung mga nagiging natin idols. Kumbaga, meron din pong cellphone. Ayan. Ayan po yung sinasabi nating idols. Or di kaya yung mga tao po na sobra-sobra nating parang kinababaliwan, ganon. So, isa pa po yung pride. Ayan. Fear, bitterness, comfort, or sin. Number 1 po siguro dito, mga kapatid, yung pride sa bawat isa siguro sa mga tao is di talaga mawawala yung pride. So minsan sa atin, mga kapatid, inaano tayo ng Panginoon para alisin natin unti-unti yung pride. Kasi yung pride, mga kapatid, is hindi po talaga nakakatulong yan sa atin. Number 1 po yan na nakakasama. Kahit na sa sarili mo po na gusto mong baguhin. Pero number 1, nakalaban natin, yung sarili pa rin natin. Kaya yun, yung pride, nandoon pa rin. Kasi bakit po, hindi din natin sinusurrender sa Panginoon yung ganong bagay, yung mga ganong bagay po, mga kapatid. Kaya kailangan po nating isurrender sa Panginoon yung mga negative, yung mga hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. At yun, para ang Panginoon po ang siyang magtatagumpay sa atin. At doon, mapapalitan po ito ng humbleness and meekness, mga kapatid. Pang-apat, mga kapatid, God gives victory when we step out in faith. So, faith moves from hearing to acting. So, ang ating pananampalataya, mga kapatid, ay kumbaga hindi lang po sa kung ano po yung paniniwala natin, kundi doon din po makikita sa action po ng bawat isa sa atin, mga kapatid. So,
Gideon worship before the victory. So si Gideon, mga kapatid, bago po nagtagumpay, nakasama ang Panginoon doon sa laban, ay siya muna po ay nagsamba sa Panginoon. The strategy was strange, jars, trumpets, but the obedience brought victory. The enemy was defeated not by weapons, but the God's intervention. So hindi po yun sila nalo doon sa labanang iyon dahil po doon sa mga weapons na gamit po nila at sa mga kasamahan po nilang mga soldiers, kundi sa pamamagitan po ng Panginoon. Kung tayo po, mga kapatid, ay mananampalataya at susunod sa Panginoon, doon po natin makikita yung miracles ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Panglima, mga kapatid, last po ay, God can turn fearful people into courageous leaders. So the God who called Gideon can transform anyone. So, ang Panginoon po, mga kapatid, na tumawag kay Gideon ay kaya pong baguhin ang bawat isa, mga kapatid. Simula sa si Gideon ay takot at nakaramdam ng mga bagay na kumbaga hindi nakakatulong sa kanya, ay siya ay binago ng Panginoon at ginawang matapang na isang leader ng mga soldiers ng Israelites. So, ang pagbabago ni Gideon, mga kapatid, ay naging bunga yon ng pagtitiwala niya sa Diyos at hindi po doon sa naging kakayanan niya. Transformation happens when we trust God more than we trust our fear. So, doon po natin makikita, mga kapatid, na ang Panginoon, babaguhin tayo ng Panginoon sa takot at gagawin niya itong pananampalataya doon sa mga weaknesses and strength na meron tayo, doubts, sa ating sarili, aalisin niya yun kapag tayo po, katulad ng sinabi ko po, kapag atin pong isurrender lahat ng yun sa Kanya. So, ayan, short lang po talaga itong message ko, mga kapatid. In conclusion, Gideon's story teaches us, number 1, God calls us in weakness. God grow our faith step by step. God demands obedience. God works through our dependence, not our strength. God gives victory when we act in faith. So ang Diyos, mga kapatid, ang Diyos po na tumawag kay Gideon ay siyang Diyos din po na kumikilos po sa bawat isa sa atin sa panahon natin ngayon. So, kaya tayo po, mga kapatid, ay patuloy na manampalataya sa Panginoon dahil ang ating laban sa lupang ito, mga kapatid, ay individual po talaga. So, tayo po ay patuloy na kumapit sa Panginoon kahit minsan iniisip po natin na posible. Pero lagi po nating isipin na ang Panginoon po parating nandyan sa ating tabi. So, ayan lang po ang aking maikling message ngayong gabi. Isang maikling reminder lang din po yan, mga kapatid. So, ayan lang po, mga kapatid, and God bless us all. Bilang tugod po sa napakagandang mensahe na ating napakinggan ngayong gabi, ating pong awitin, He Leadeth Me. Tayo pong lahat ay tumayo. Let
needed me. Sometimes it seems the embers glow, sometimes flames flowers the waters tell our troubled seas, it is this land that needed me. He leadeth me, but His own hand He leadeth me. He's faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Lord, I would clasp my hand in Thine forever, no more repine. Content whatever lot I see, since this my God that leadeth me. He leadeth me, by His own hand He leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. And when my task on earth is done, when by Thy grace the victory won, with that good way I will not flee, since God through Jordan leadeth me. He leadeth me, by His own hand He leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, naming Ama Banal, salamat po sa mensahe na amin napakinggan ngayong gabi, Panginoon. Inyo pong tulungan ng bawat isa, Panginoon, at palakasin po ang aming mga pananampalataya. Inyo po nawa kami patuloy na pangunahan sa lahat ng bagay, O Diyos. Amin pong hiling sa gabi ito, Panginoon, ang aming pag-uwi, Panginoon, inyo po kami samahan ng inyong libo-libong anghel, ilayo sa anumang kapahamakan, at inyo po kaming nasagawin po ang pagbalik po namin sa araw ng kinabukasan ay sama-sama po pa rin po kami dito na magpupuri at magpupuri at magdadakila sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po nawa kami kung saan man po kami nagkulang at nagkasala sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.